Yan, magandang tanong din yan. Well, meron yung mga signs and symptoms of proper nutrition and improper nutrition, okay? So, naririnig natin na araw-araw, ito yung mga signs and symptoms eh. Yung mga katulad ng butot balat, di ba? Sobrang payat, okay? O yung isang, on the other side nun, yung gabiana, sobrang taba, di ba? Meron din yung sobrang liit, pandak, okay? Meron naman yung maputla, okay? Yung anemic. Meron yung bugnutin, yung laging mainit ang ulo. Meron din yung matamlay, depressed. At meron din yung mga galisin. So yan yung mga signs and symptoms na parang nagtuturo yan, hinting na hindi properly nourished itong taong ito. So malaking factor, Doc, yung kinakain natin dun sa kung gaano kalaki yung katawan or katangkad, yung kulay ng isang tao. So malaking factor, Doc, yung food intake po natin. Oh yes. Pero kailangan natin tandaan, i-remember, the food consumption, intake, kung gaano, etc., meron din yung adjustment according to age. Di siyempre, iba yung kinakain ng baby, iba yung kinakain ng mga children, iba kinakain ng mga yung middle age na individuals, at iba rin yung pagkain din ng senior citizen. Okay? Yun ang dapat natin atensyonan. Dok, ano po ba yung dapat na laman ng isang balanced diet or yung healthy po na pagkain, Dok? Yan, maganda rin yung tanong yan. Balanced diet. Ang balanced diet includes, napapag-aralan yan sa elementary pa lang eh. Ngayong panahon eh, sa elementary pa lang, ituturo yung balanced diet. Yung balanced diet, yan yung merong lahat ng klaseng pagkain na mahalaga sa health ng katawan. Yung carbohydrate, ayun yung kanin natin. Yung protein, yung mga karne. Yung taba, kailangan din yan eh. Carbohydrate, protein, fats, at saka yun yung tinatawag natin na macronutrients. Meron din yung micronutrients. Yan yung mga vitamina, vitamin, at saka yung mga minerals, at saka yung mga iba-ibang supplement na nabibili din sa mga health stores. So, Dok, kailangan po ba balanse po yun lahat? Or kapag nasobrahan po kunyari sa protina or sa carbohydrates, ano po yung nagiging epekto nito sa katawan ng tao, Dok? Well, iba-iba naman ang nagiging effect yan eh. Kung example nga natin, kung sobra-sobra yung carbohydrates, makikita mo naman sa katawan ng, actually, majority naman nakikita natin sa outside, barkada natin, kaibigan, kamag-anak, overweight, okay? Yan ang sobra sa carbohydrates eh. Okay, so dapat, kung overweight, ang tawag natin obese, kailangan bawasan ng carbohydrate, dagdagan ng protein. Yun ang tinatawag natin ng balanced diet. Huwag sumobra sa isang klaseng nutrient at bawasan nyo, dagdagan naman ng ibang klaseng nutrient. Dok, ano naman po yung epekto nung poor nutrition po naman sa immune system ng isang tao? Yes, well, ang immune system kasi, kailangan din siya ng nutrition. Ang nagbubuo ng immune system, ito mga white blood cells ng natin, yung blood system natin. Ito mga kasama din immune system natin, yung lymphatics. Kasama ang immune system, yung red blood cells ng katawan natin. Kasama din yung immune system, ang mga protective na covering sa body natin, yung mucous membrane. So lahat yan, part ng mga immune system, kailangan ng proper nutrition eh. Kasi yun ang magbibigay ng healthy immune system. Ito yung mga components na nanggagaling sa yung pagkain na araw-araw natin kinakain, pero balanse. Okay, kung sabihin natin, mayroong isang part ng immune system, kailangan ng vitamin C. Vitamin C, magandang supplement yan sa immune system. Pero kung kulang-kulang yung diet mo ng vitamin C, mahina ang immune system.